prinsesa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The impeachment trial of Vice President Sara Duterte. At DZRH Special Coverage. Kasabay ng mga hamon at pagbabago sa paglipas ng panahon, nananatiling tapat ang DZRH sa paghahatid ng serbisyo sa publiko. Mas pinalawak ang pagpapaabot ng balita. Lunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Faith Silver Clamor po ang inyong kasama. Ito po ang programang Lunas Extension. Ngayong gabi ng Tuesday, ang ating 30 minutes ng talakayan tungkol sa pangangalaga sa ating kalusugan. At ngayong gabi po makakasama natin dalawa pong doktor para tulungan tayong sagutin ang inyong mga katanungan tungkol po sa iba't ibang concerns nyo sa inyong health. And of course, pagpapaganda ngayong gabi. No? Kasama po natin, siya po ay isang family medicine specialist, aesthetic medicine specialist since 2020, fellow in PAMI, fellow din po siya International Academy of Medical Specialists, a board member din po ng Skin Global Empire, and also board member and founder of Philippine Association of Wellness and Aesthetic. Kasama po natin si Dr. Anacleto Clent Banaay. Doc, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Miss Faith, and magandang gabi din po sa lahat na nakikinig sa DZRH. Maraming salamat, Doc Clent. Kasama din po natin ngayong gabi para samahan tayo sa ating talakayan. Siya po ay internal medicine specialist, aesthetic medicine specialist since 2020 din po, and the fellow din po ng PAAMI and fellow ng International Academy of Medical Specialists, president of Skin Global Empire, and founder and CEO Southern Medical Aesthetic Center. Siya din po ang VP and founder of Philippine Association of Wellness and Aesthetic. Kasama natin Dr. Edalberto Bert Santos. Doc Bert, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Miss Faith. Magandang gabi po sa lahat na nakikinig ng DZRH. Yes, sa lahat po na nanonood at nakikinig sa atin ngayong gabi dahil mga aesthetic doctors ang ating kasama. So, Doc Len, Doc Bert, very ngayon trending itong pag-uusapan natin. Dahil pag-uusapan natin topic ngayong gabi, itong tirzepatide. So, marami sa mga influencers, marami sa mga nakikinig at nanonood sa atin, very interested kasi marami daw, Doc, ang mabilis pumayat because of this. So, Doc Len, pwede niyo ba kaming bigyan ng kaalaman tungkol dito? Ano ba itong tirzepatide? Hello po, Miss Faith. So, ang tirzepatide po is the latest approach in medical aesthetics in reducing the weight, no? Medical reduction of weight, no? Mm-hmm. So, tirzepatide is a prescription drug. So, dapat po, piniprescribe po siya ng isang lisensyadong doktor para po mag-improve yung isa na po, yung first, yung timbang ng isang pasyente. So, ito po ay nakakabawas ng timbang pero hindi po sa mabilisang paraan, no? So, it has to be gradual decrease in your weight, no? It also improves the blood sugar of the patient. So, meron po siyang effect na nagpapababa ng sugar natin sa katawan. And it has an indirect effect on your cholesterol and blood pressure. So, kung gumagamit yung isang tao ng tirzepatide, meron pong sugar reduction sa katawan, blood pressure reduction, and cholesterol reduction. So, iyon po yung mga additional benefit ng tirzepatide. Okay po. So, basically, Doc Len, Doc Berto, ang tirzepatide ay ginagamit for sa may mga diabetes, for weight loss. Tama po ba, Yes, Doc po. Bert? So, obesity, primarily for obesity management and also diabetes.
Mhm. So, tanong ko si Doc Bert, no? Doc Bert, sino-sino yung pwedeng gumamit ito, Doc? Or kung sasabihin natin, qualified to use it? Kasi napakarami na online na pwedeng mabili nito and marami sa mga nagsasabi na safe ito sa lahat. Is this true, Doc? Okay, so dapat natin linawin ito ng maayos, no? Kasi hindi dahil sa uso siya ngayon, lahat ng tao pwede dito. Meron tayong mga criteria na kailangan sundin sa paggamit ng terzepatide. Number one, pinakamaganda siyang gamitin sa mga pasyente na may diabetes. Okay? Gaya nga ng sinabi ni Dr. Glenn kanina, maganda siya sa diabetes, maganda siya sa hypertension, maganda siya sa cholesterol. At lately lang napatunayan na it is cardioprotectant. Ibig sabihin, maganda din siya sa heart ng pasyente. Pangalawa, sino yung kailangan umiwas nito? Meron tayong konting precaution sa mga pasyente na mayroon ng history ng gallbladder stones or gallstones. Pangalawa, pasyente na mayroong history of pancreatitis. So, hindi sila pwede. Pangatlo, yung mga pasyente na mayroong severe stomach or intestinal disorders. Hindi sila pwede nito. Paapat, yung mga pasyente naman na may significant kidney problems o may problema sa bato, lalo na yung mga pasyente na palaging dehydrated, kaya kakaroon sila ng pagsusuka or magkakaroon ng diarrhea. At ang isa sa pinaka-bawal talaga sa lahat ng pasyente na hindi talaga pwede ay yung mga pasyente na mayroong thyroid cancer. Specifically, ang medullary thyroid cancer. So sila talaga yung pinaka-hindi pwede. At hindi din siya recommended sa mga pasyente na gustong magbuntis, or buntis na, or may balak na mag-breastfeeding. So, yun po. So, sa mga nakikinig sa atin, Doc, no, na gustong gamitin ito, pero wala naman dun sa mga nabanggit niyo, Doc, na bawal gumamit nito, maaari ba itong gamitin ng taong gustong magpapayat? Kahit wala naman siyang diabetes, or wala naman siyang high cholesterol level, Doc Len? Actually, hi, Miss Faith. Actually, magandang tanong yan, no? So, kung gusto mong gumamit ng terzepatide in order for you to reduce your weight, it must be medically indicated po. Kami po sa clinic, ini-screen po natin or ini-examine po natin yung mga pasyente kung pwede ba silang gumamit ng terzepatide. Yung mga gusto lang magpapapayat pero wala namang indication, I will always tell them to go natural, like exercise and good diet. Kasi po, yung terzepatide is only indicated for overweight and obesity. Kung wala ka namang, hindi ka naman overweight and obese or hindi ka obese, we don't prescribe terzepatide. So first and foremost is to seek medical consultation first. Yes, pwede naman pong gumamit basta may guidance from a medical doctor and may consultation po or clearance from a medical doctor na pwede po kayong gumamit. Kasi meron po tayong patients na wala namang nafe-feel na signs and symptoms pero meron pala silang mga gallstone or based on examination of a doctor, based on the history, like meron pala silang problems sa liver, sa kidney na hindi nila nararamdaman. So the doctor can always assess kung meron ba sila mga risk, kasi pag may mga risk sila, usually the doctor will tell them what to do. Pero most of the time, kung normal naman lahat and according to the doctor's assessment or examination na okay sila mag-terzepatide, yes, the doctor can prescribe the terzepatide and the doctor will teach them how to do it and how to manage or monitor their weight and also the other parameters. So hindi lang po timbang ang minomonitor natin sa terzepatide management or sa pagbibigay ng terzepatide. Ang isa din parameters na ginagamit natin, yung BMI or your body metabolic index or BMI, no? Body mass index, and then yung waistline, no? Waistline. So isa din yun sa mga tinitignan natin, and then we always ask the patients the signs and symptoms because lahat ng gamot, lahat ng prescription drugs, meron naman talaga mga side effects and we don't want the patient to experience the bad side effect, right? So we want the effect, yung effect na gusto nila, yung weight reduction. Pero may mga patient na nagre-report sila na nagsusuka na sila, sumasakit yung tiyan nila, nag-hyperacidity sila. Yan because of maybe overdosing, and we don't want that to happen. So when this patient consults to a doctor, we could prevent or we could somehow address the signs and symptoms or mga side effects na nafe-feel ng patients.
As you mentioned that, Doc Lent, no? Kasi marami sa mga nababasa natin at mga nakikita natin na normal side effects daw ito ng tirzepatide. Yung pagsusuka, diarrhea, constipation. So, Doc Bert, is this really normal? Or sabi nga ni Doc Lent, pag may mga ganong instances ba, ibig sabihin, mali yung paggamit ng tirzepatide? Okay. Regarding sa side effects kasi, we have to consider yung mga normal or expected side effects at saka yung mga not very good side effects. So, tirzepatide, when we say expected or mga common side effects, ito yung example, pwedeng nausea or para masusuka, pwedeng merong occasional vomiting. Usually, nangyayari to pag after ng treatment, kumain ka agad. Okay? So usually kasi basta tirzepatide, sinasabi namin sa pasyente, after ng injection, you have to take your full meal 3 hours to 4 hours after the treatment. Pero meron kasi mga pasyente hindi na makapaghintay eh. So immediately after kakain, 1 hour after kain, full meal. So doon nila nararamdaman yung nausea, doon nila nararamdaman yung vomiting. Meron din naman mga pasyente nagko-complain ng diarrhea and constipation, which is expected naman. Meron ding iba na nasasabi na merong konting stomach discomfort. Pero ang pinaka-usual talaga na makikil ng mga pasyente is yung pakiramdam na busog sila palagi. Yung mabilis silang mabusog. So kasi yun din ang tirzepatide is pinaka-common na sabihin natin na use niya is para magkakaroon ka ng early satiety, parang konting pagkain lang, busog ka na kaagad. Kaya ka nagkakaroon ng weight loss. Kasi bumabagal at humihina yung pag-intake mo ng food, bumabagal ang pag-process ng food sa katawan mo, kaya feeling mo kahit konti lang kinain mo, busog ka kaagad. Okay, so paano naman natin marireduce yung mga side effects nito? So, you eat smaller meals, konti lang yung kakainin mo. You eat slowly and you stop when you feel full. Hindi yung busog ka na, pero gusto pa ng bibig mo. Busog na yung tiyan mo, gusto pa ng bibig mo, so kumakain ka pa ulit. So you eat slow and stop when you feel full. Then of course, you have to avoid yung mga greasy, mga fried foods, mga very spicy foods. Kasi ito talaga nagbibigay sa'yo ng diarrhea or constipation. Drink plenty of water para ma-hydrated ka, para mawala naman yung episode na magkaroon ka ng headache or dizziness. And then of course, kailangan mong i-follow yung dosing schedule ng doctor mo. Tapos i-avoid mo talaga yung mag-increase ka ng dose too quickly. Kasi yun ang ginagawa ng ibang pasyente. Example, sila lang ang nag-treat. Magsa-start ng mababang dosage, 2.5. The next week, pag tingin nila para, ay, konti lang ang binaba ng timbang ko. Dagdagan ko nga. So, hindi yun pwede. So, we have to follow yung dosing schedule na binigay sa'yo ng doctor mo. So, hindi ka pwedeng basta-basta magtaas ng dose. Hindi ka rin pwede basta-basta magbaba ng dose na gusto mo lang. So, we have to follow the dosing schedule. Yes, at yun yung binibigay nating information ngayon, mga doc, no? Kasi dahil nga, marami ng mga nagbibenta nito. May mga talagang online lang, ginideliver, pati yung mga syringe, no? Na, tama ba mga doc, hindi ito basta-basta dapat tinuturok sa sarili lang without knowing your medical diagnosis. Tama ba mga doc? Yes po, tama po. So yung tirzepatide po, yung GLP-1, lahat po sila ay gamot. So maaari po kayong mag-develop ng mga signs and symptoms or magkaroon ng mga complications if hindi po guided yung pagtuturok nyo ng gamot. So kailangan po, una sa lahat, if you're planning to use tirzepatide, clearance muna sa isang lisensyadong doktor para naman po safe po yung pag-manage ng weights niyo or maganda yung hindi po kayo magkakaroon ng problema sa weight reduction. Wala pong mga signs and symptoms na magde-develop or wala pong complications. So, meron po mga patients natin na hindi talaga makapag-antay, tinataasan po nila yung dosage. Sinasabi ko po sa lahat ng pasyente namin sa clinic na it took you time for you to get fat or for you to gain weight. So it will take time for you to lose weight. So konting patience lang po ang pag-antay natin or konting pasensya lang or konting patience sa pag-weight reduction. Meron kasi mga patient na nagfa-fluctuate yung mga weight nila so hindi sila makapag-antay. So tataasan nila yung dosage. So ang problema sa pagtataas ng dosage, nagkakaroon ng problema. So like severe vomiting or severe diarrhea. And ito po yung dahilan kung nagkaka-dehydration. Kaya may mga patients na naririnig natin sa
TikTok or sa mga social media na ayaw na nila ng tersipatide kasi nagka-dehydration sila, it's because of too much intake or too much use of the medication. Meron din pong patients na nagtutukrok pa rin kahit sumasakit na yon tiyan. Kami po sa clinic, nagmo-monitor po kami ng abdominal status. We always ask the patient kung persistent ba yung abdominal pain because it could be a possible sign of pancreatitis as a possible side effect of tersipatide. So ayaw nating mangyari yon, no? Yung pancreatitis. Minsan may mga patient natin na namumula, nangangati na pala sila pero continue pa rin yung injection nila. Dahil po siguro yun sa severe allergic reaction. Tersipatide kasi is a peptide, so it's made up of protein or amino acid. So it can still potentially cause allergic reaction. Meron din po tayong mga patient na may gallbladder stone na pala pero hindi lang nila nanonotice. So kasi hindi naman sila nagpapa-ultrasound or abdominal ultrasound. Yun po, gallbladder, lumalaki po yung gallbladder stone nila kasi meron silang history of gallbladder stone and then they would complain here sa clinic na sumasakit yung tiyan nila, nagkukulay yellow na yung mata nila because of gallbladder or gallbladder formation. So yun po ang possible dahilan kung bakit nagkakaganon sila, no, dahil sa indirect effect ng tersipatide. Ayaw natin mangyari yon. So we always tell our patient to have slow dose or dapat guided or monitored talaga yung pag-i-inject nila, and then yung weight reduction takes time. According to the study, you can see the full potential effect of tersipatide in 6 months to 32 or 36 weeks pa. So may mga patients natin na mabagal talaga yung weight reduction. May mga patients naman na mabilis yung weight reduction. So kung gusto niyo bilisan yung effect or bibilisan yung yung weight reduction, gusto niyo mabilis, ideally sa medical field, weight reduction is 1 kilogram per week, no? Up to 1 kilogram. Minsan may umaabot ng 1.5 to 2 kilograms per week reduction. Maganda na yon for a tersipatide user. May mga ibang tao na gusto pa nilang bilisan, like gusto nilang ma-achieve 3 kilos to 5 kilos per week. Medyo delikado na po yun. That's pathologic weight loss. Yes. So delikado po yun sa kalusugan kung mabilis yung pagbaba ng timbang. So ideally po, 1 kilogram per week. And then may mga patients na nagsasabi, bakit mabilis sa akin? Ba't 2 kilos ako? Baka may mga ibang activities. Actually, Doc Glenn, maraming ganyan eh, diba? Na parang, bakit sa kanya parang effective ang bilis? Ba't sa akin? Depende ba yun sa brand? Kasi may iba't ibang brand Depende din po siya, yun Doc, sa metabolism ng tao. Metabolism po. So, sasagutin natin yan, Doc Glenn, no? Magko-commercial break lang po kami. Thank you Alam ko very maraming much. mga interesado sa ating mga listeners and televiewers ngayong gabi na masagot ang kanilang mga katanungan tungkol dito sa very trending na pampapayat na tersipatide. Yan po ang ating sasagutin sa pagbabalik po ng ating programang Lunas Extension pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita
sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha, Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Bara Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotline. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang. Pangkalusugan, Lunas Extension. Nagbabalik po tayo sa programang Lunas Extension. Kasama pa rin po natin ang ating pong mga doctors na kasama ngayong gabi sa ating programang Lunas Extension mula po sa Skin Global Empire. Ayan, isang aesthetic clinic dyan po sa Cebu City. Pinag-uusapan namin nila Doc Ed at ni Doc Bert at ni Doc Clint ang tersepatide at mga katanungan ninyo tungkol dito. At napag-usapan nga namin kanina ni Doc Clint, no, bago tayo mag-commercial, sinasagot ni Doc Clint, yung mga nagsasabi na iba-iba ba, Doc, yung bilis ng pagpapapayat or yung epekto nito? Kasi like any other drugs, diba, Doc Clint, Doc Bert, parang hindi naman talaga pare-pareho yung epekto or yung bilis nung epekto ng isang gamot base sa klase ng tao. Okay. So, pagdating po kasi sa result sa iba't ibang klase ng mga tao, so depende yun sa iba't ibang klase ng mga differences. No? So, madaming factors na kailangan natin i-consider. So, number one, we have to consider yung starting weight ng pasyente. So, people na medyo mas mabigat often lose more kilograms as compared sa mga tao na medyo mas magaan na siya nung nag-start ng treatment. Again, yung mga tao na medyo nasa mabigat na side, mas malaki yung loss nila in terms of kilogram pag nag-start ng treatment as compared sa mga tao na medyo nasa magaan na side. Number two, yung diet din ng patient. No? So, kailangan yung patient mismo titingin din siya sa kung na diet niya. So, kailangan yung diet niya should be protein-rich, should be nutrient-dense foods, tapos yung calorie medyo limited dapat. Number three, of course, pinaka-importante in combination with tersepatide is the physical activity. Kailangan may regular exercise talaga. Hindi pwede yung iaasa mo lahat sa gamot. So, kailangan ikaw mismo may gawa ka, may galaw ka. Disiplinado pa din. Mm-hmm. Yes. Especially, sa lahat na na-observe namin ng mga pasyente dito sa clinic, napansin talaga namin na mas mabilis ang effect sa lalaki as compared sa babae. Una-una dahil again sa physical activity, mas active yung mga lalaki. Kung nag-gyman sila, mas gumagawa sila ng mga resistance training, na-help preserve yung mga muscles nila, tapos yung calorie expenditure nila o yung pag-burn ng calories mas mataas as compared sa lalaki. Sa babae, I mean. Number four, you have to look at the dose, tsaka yung adherence ng pasyente doon mismo. So kasi weight loss will tend to increase as the dose is gradually increased as well. Habang tumataas yung dosage ng gamot, supposedly dapat mas tumataas din yung weight loss. Okay? Number five, yung medical condition ng pasyente. So mga patients who have hypothyroidism, yung mayroong mga insulin resistance, yung mga PCOS, even yung mga pasyente na may iniinom na ibang gamot, pwedeng maka-influence yan sa weight loss. Mm-hmm. And then, isa pa is yung sleep at saka yung stress. Yung poor sleep, chronic stress. Bakit? Kasi poor sleep and chronic stress can increase your hunger. So, lagi kang gutom. Basta stressed ka, masyadong konti yung sleep mo, mapangit yung quality ng sleep mo, mas gutom ka, yung weight management mo magiging mas difficult pag ganun.
And lastly, of course, yung genetics and metabolism ng pasyente mismo. So some people respond more strongly sa mga gamot as compared to others. So that's in their genetics na at saka sa ilang metabolism. Ayan. So again, ito po ay dapat ina-administer ng isang professional. Tama ba mga dok? Kasi maraming mga nabibili online. So papaano ba dok malalaman o ano ba yung mahalagang information na dapat manggaling ito sa isang lehitimo o lisensyadong doktor at yung mag-administer sa kanila ay lisensyadong doktor po? Maganda pong tanong yun, ma'am, no? Kasi usually pag mga gamot, ina-administer ng nurses, pwede naman talaga siyang i-administer ng mga health professionals natin as long as it is prescribed. So dapat yung doctor talaga, may doctor's prescription talaga. And the nurse can inject even mga insulins natin, right? Diba? Ina-administer naman ng mga patients. So the patients can really administer on their own as long as it is prescribed by the doctor. That point po, safe po tayo doon kasi may indication po. Meron po tayong reason why we prescribe and why we should inject to a patient. Usually din po, in order for us to determine na legitimate po yung terzepatide, dapat po, number one, dapat FDA approved po siya. So dapat tinatanong kung FDA approved. So I would not say that brand, pero may isang brand na FDA approved po sa Pilipinas ngayon. And some people would utilize the counterfeit drugs, no? So ingat po tayo sa mga counterfeit drugs. Isa po sa mga indications or mga ways for us to determine na counterfeit po yung drugs or yung terzepatide is the packaging. Minsan po, 'di ba, may mga makikita tayong mga package, may mga butterfly pa or may mga unusual design yung mga packaging po. So that's a red flag po na baka this is a counterfeit drug. And then may manufacturers po. Dapat may manufacturer or information po to determine if this is really a legitimate drug or terzepatide po, no? So you check the packaging, you check the source kung saan galing yung terzepatide, and ito po yung isa sa mga nakikita natin na nakaka-influence ng efficacy ng drug, yung pag-transport. Kasi, diba, usually pag ino-order online, tapos trina-transport yung medication, hindi natin alam yung storage, baka baka extreme yung temperature, so it can cause somewhat influence drug efficacy and drug efficiency. So parang mawawala ng bisa yung gamot kasi mali yung storage niya. And usually po, pag sa legitimate clinics po tayo pumupunta or sa clinic ng doktor, may mga medications na po na dinadala ng company, no, or manufacturer directly from their storage site to the clinics of the doctor. So yun po, ma-assure natin yung quality ng pag-transport ng medications. Or if gusto naman ng patient, we can prescribe them and then they can get it at the pharmacy. So pwede nilang bilhin sa mga lehitimong mga pharmacy po natin yung mga gamot. Ayan, so very important kasi of course sinutulok natin yan sa ating katawan, no? So lagi dapat tayong talagang masigurado at mas maingat kasi tama ba Dok, kapag mali ang paggamit nito, ano ang mga pwedeng mangyaring complication sa ating katawan? Again, terzepatide is a medication. So these are drugs. So which are supposed to be dapat binibigay ng isang medical professional. Okay? Kung isang layman person ang gagamit nito na walang proper guidance, madaming complications na pwedeng mangyari. Number one, pwedeng magkaroon ng inflammation ng pancreas or pancreatitis kung sinasabi natin. Okay? Number two, again, sinabi kanina, yung mga pasyente na may history ng gallbladder problem, gallbladder stones, pwedeng maulit yan. Number three, pwedeng magkaroon ng dehydration. Again, paano? Dahil sa terzepatide, it can cause severe diarrhea. And then, number four, pwede ka magkaroon ng kidney injury sa kidneys. Number five, because this is one of the medication used to control your sugar, pwede ka magkaroon ng hypoglycemia or low blood sugar. Number six, again, dahil medication ito, dahil drug
Ito, hindi ito usually nakikita sa katawan ng tao. Pwede magkaroon ka ng severe allergic reaction. And lastly, pwede ka magkaroon ng possible ng mga thyroid problems, no? Medullary thyroid carcinoma, multiple endocrine neoplasm syndrome. So, madaming pwedeng mangyari. Siguro pinaka-mild na yung pwedeng mangyari, yung magkakaroon ka lang ng konting pangungula sa site, konting pangangate. Pero again, hindi natin maaalis yung possibility ng mga severe mga complications katulad ng nakulit ko kanina. Ayan. So again, marami pa sana akong mga tanong sa ating kasama mga doctors ngayong gabi no, sa ating programang Lunas tungkol sa Tirzepatide. So sa mga nagtatanong, Doc, or sa mga gustong magpakonsulta, especially sa mga nasa Cebu area, no, saan ba ang clinic nyo, Doc Len, Doc Bert, para mas maintindihan nila ng mas malinaw, no, at mas makapagtanong sila or kung gusto nilang i-avail, no, ang inyong service for Tirzepatide? Yes po. Here at the clinic po, we have this Way Less program intended for people with overweight and obesity or diabetes, and they're having problems with their weight reduction. So we are offering here the service po, yung Tirzepatide injection or the GLP-1 injection para sa mga patients natin na who needs medical guided weight management. So we are located here at Skin Global Empire Ramos branch. It is located at Raintree Mall, F. Ramos Street, Cebu City. We're open Monday to Sunday po from 10 a.m. to 7 p.m. But we would advise our listeners to have to get an appointment, no, para sigurado talaga na may doktor na kakausap sa kanila. So lahat po ng patients natin na pumupunta dito is ina-assess po ng doctors natin, nag-history to tayo, medical history and physical examination before giving Tirzepatide. And yes po, and also po may mga ibang services po tayo other than Tirzepatide. Ayan. Thank So you. again, sa mga gustong magpaganda, magpapayat, ayan ha, yung clinic nila, Doc, yung Skin Global dyan po sa Cebu City. Again, mga Doc, maraming salamat, no, sa pagbibigay impormasyon at paglilinaw tungkol sa mga katanungan ng karamihan sa atin tungkol dito sa Tirzepatide na sabi nga natin prescription medicine, hindi dapat gamitin ng walang medical assessment, and mahalaga talaga po na pumunta kayo sa mga lisensyadong clinics and doctors for you to have this. Wag basta bumili lamang online. Muli, Doc Bert, Doc Len, maraming salamat po. Maraming salamat po, Miss Faith, sa invitation. And Maraming salamat po, Miss Faith, at maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ng DZRH. Maraming salamat, Doc Len, Doc Bert, sa mga tumutok sa ating programang Lunas Extension ngayong gabi. Ako din po ang inyong nakasama, Faith Silver Clamor, lagi nagpapaalala na prevention is better than cure. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina.
Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Sana hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno,